ito yung ating ikalawang point. Declare what God has done. Ipapahayag mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo at sa sangkatauhan. Kapag alam mo na kung sino ka sa Panginoong Yesus, kapag naranasan mo ang lalim ng grace ng Diyos na nagligtas sa iyo, ay hindi mo na kayang manahimik. Kaya nga ako nagtatanong ka sa sarili mo kung bakit ba parang wala akong passion na magbahagi ng kaligtasan sa iba. Wala akong passion na magpatotoo at ibida ko ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay. Naku, baka mamaya ay hindi mo nararanasan ang grace o biyaya ng Diyos sa iyo. Kaibigan, ang pusong totoong nakaranas ng kaligtasan ay mapupuno hindi lang ng pasasalamat ang puso niya, kundi mapupuno din ang puso niya ng passion na sabihin sa iba ang naranasan niya sa Diyos. Alam mo, kapag nakaranas tayo makakain ng isang masarap na pagkain sa isang lugar, tapos mura pa, tapos napakaganda pa ng service, ay naku, hindi mo maaring hindi sabihin sa iyong kaibigan. Tama ba? Hindi mo maaring ayain siya roon. Minsan pa nga, sasabihin mo, sama ka sa akin, treat kita. Kasi gusto mo maranasan niya yung sarap ng pagkain doon sa natuklasan mo. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Sabi sa Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. Grabe, tikman mo daw kung gaano kabuti ang Diyos. Kaibigan, pag natikman mo at naranasan ng pananahan ng banal na spirito sa iyo, kapag natikman mo at naranasan ang kapatawaran niya sa lahat ng kasalanan mo, kapag natikman mo na walang reason para mahalin ka ng Diyos, pero minahal ka pa din niya, kapag natikman mo na dati walang direksyon ng buhay mo, pero ngayon nakikita mo ang ginagawa niyang paggabay sa iyo sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pakikipag-usap sa iyo, ay nako, hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng passion na ibahagi siya sa iba. Ang reason kaya ako nagbabahagi sa inyo ng mensahe ng Diyos ay hindi dahil gusto ko ng audience, hindi dahil gusto ko magpapansin, hindi dahil gusto ko sumikat, kundi dahil natikman ko ang kabutihan ng Diyos. Natikman ko na pwede ko pala makausap ang malaking Diyos ng personal. Kaya nga, ang purpose na sinasabi ng Diyos matapos kang maging lahing pinili at maging maharlikang pari ay upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Wow! Kung ano ang natikman mo mula sa Diyos, kung ano ang naranasan mo mula sa Diyos, ay yun ang ipapahayag mo sa iba. Ang sabi ay, ipahayag natin ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kaibigan, patay tayo spiritually dati. Nasa kadiliman tayo. Diretso tayo sa hell kapag namatay tayo. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, ay inilipat niya tayo mula sa kadiliman papuntang liwanag. Sabi sa Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang ibig sabihin, yung pagliligtas ng Diyos sa iyo ay kahanga-hanga dahil walang magmamahal sa atin ng gaya ng pagmamahal ng Diyos. Kahanga-hanga ang ginawa niya na bilang Diyos na napakataas at napakalaki ay nagkatawang tao para lang bayaran ng kasalanan ng kanyang mga maliliit na nilikha. Mga taong makasalanan at hindi naman naghahanap sa kanya. Kahanga-hanga kasi ako dati, nag-attempt ako na magbago pero hindi ko kinaya. Bumalik pa din ako sa alak, bumalik ako sa pornography, bumalik ako sa pambababae. Pero nung nanahan ng banal na spirito sa akin, ay binago niya ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga. Kaibigan, kung naranasan mo ang kaligtasang ito at naranasan mo ang pagbabago ng Diyos sa iyo, ay ipahayag mo din ito sa iba. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito, kailangan lahat ng tao mangaral sa stage? Kailangan ba lahat tayo mag-preach sa kalsada o kaya gumawa ng content sa internet para mag-share? Ang sagot dyan ay hindi. Hindi lahat ay tinawag para maging full-time na tagapangaral sa pulpito. Pero lahat ng binago ng Diyos, lahat ng nakatikim ng kabutihan niya ay tinawag para maging tagapagpahayag ng kanyang kabutihan sa sarili nating mga lugar. Kung ikaw ay nasa tahanan mo, ipahayag mo siya sa iyong magulang, asawa at mga anak. Kung ikaw ay may trabaho, magpahayag ka sa mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi mo kailangan maging pastor at magturo sa pulpito, kundi kung saan ka nilagay ng Diyos ay magpahayag ka ng kaligtasan doon. At yung nabahaginan mo ng kaligtasan ay sila ang imit mo linggo-linggo. Turuan mo sila makipag-usap sa Diyos araw-araw. Turuan mo silang sumunod sa Diyos. I-model mo din sa kanila ang itsura ng isang taong may lumalago at nagmamahalang relasyon
sa Diyos. Ipanalangin mo sila, kukwento mo ang mga testimony mo na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay may gift sa pagtuturo at nakita mo na pwede ka sa online ministry, ay humakbang ka ng may pagsunod. Ipahayag mo ang Diyos sa social media. Kung ikaw ay hindi pa bahagi ng isang discipleship group or mission group, ay mag-register ka upang maging kabahagi ka ng ating M-groups. Bakit? Kasi yung patotoo mo tuwing meeting ay gagamitin ng Diyos para magpalakas din ng mga kasamahan mo. Kung ikaw ay member pero hindi ka pa nangungunan ng isang mission group, ay magpa-register ka na upang ikaw naman ang mag-akay sa iba. Alam mo, nabibless ako sa mga nag-testimony sa Wednesday equipping natin kasi sabi nila, sa simula ay takot na takot sila maging mission group leader kasi hindi daw sila marunong, hindi daw sapat ang kaalaman nila. Pero nung nagsimula na sila, ay sa kanila naranasan yung power ng Diyos at joy na maggamit ang buhay nila para sa kaligtasan at spiritual growth ng iba. At pag tinitignan nila yung kanilang sarili, hindi sila makapaniwala na malayo na pala ang pinagdalan ng Diyos sa kanila. Kaya kaibigan, taste and see that the Lord is good. Paano? Sumunod ka sa calling niya na magpatotoo sa iba at mararanasan mo na kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sinabi nung tanyag na mangaral na si Charles Spurgeon, every Christian is either a missionary or an imposter. Mga kapatid, di mo kailangan maging perfect speaker para mag-declare ng ginawa ng Diyos. Bakit? Kasi hindi theology ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Ang hinihingi niya sa iyo ay ang iyong sariling kwento kung paano ka pinalaya ng Diyos, kung paano mo naranasan ng kaligtasan, katapatan ng Diyos at transformation sa buhay mo. May isang mag-asawa na halos maghiwalay na dahil sa sobrang bigat ng problema. Nagkaroon ng pagtataksil sa kanilang relasyon at nabaon pa sila sa utang dahil sa pagkaka-addict ng lalaki sa online sabong. Noong kasagsagan ng 2022, wasak na wasak ang pamilya nila at sa paningin ng mundo, wala ng pag-asa yan. Pero dahil na-encounter ng lalaki ang biyaya o grace ng Diyos, nagkaroon siya ng totoong pagsisisi. At ang asawang babae sa tulong ng banal na spirito ay piniling magpatawad. Ito ay isang bagay na imposible kung sa sariling lakas lang nila ang gagamitin. Alam mo ngayon, itong mag-asawang ito ay nag-host na ng marriage counseling at nililid nila ang mga couples na discipleship groups at ang message nila sa iba ay napakasimple. Kung nagawang buuin ng Diyos ang pamilya namin, nasirang-sira, kaya rin niyang ayusin ang sa inyo. Kaibigan, kailangan ng mga taong naliligaw ang ganitong testimony o pagpapahayag kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang ating testimony ay nagpapalakas ng pananampalataya ng isang tao na totoo ang Diyos at siya ay nagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, hindi mo ito pwedeng itago. A man can no more diminish God's glory by refusing to worship Him than a lunatic can put out the sun by scribbling the word darkness on the walls of his cell. Imagine mo, may isang tao na nakakulong sa isang madilim na selda tapos sa sobrang galit niya o kawalan ng katinuan, kumuha siya ng uling at isinulat niya ng malaking-malaki sa pader ng kulungan niya ang salitang kadiliman. Tapos sumigaw siya at sinabing, wala ng araw, pinatay ko na ang araw. Ang tanong, napatay ba niya talaga ang araw sa labas? Nabawasan ba ang init at liwanag ng araw dahil lang sa sinulat at sinigaw niya sa loob ng selda? Syempre hindi, di ba? Ang araw ay patuloy na sumisikat, nananatiling mainit at nagbibigay ng liwanag sa buong mundo kahit ano pa ang sabihin o gawin ng taong yon sa loob ng kulungan niya. Ibigan, ganyan ang kaluwalhatian o glory ng Diyos. Kapag pinili nating huwag magpuri o kapag pinili nating manahimik na lang at huwag magpatotoo tungkol sa kabutihan niya, alam mo, hindi natin nababawasan yung pagka-Diyos niya. Hindi siya nababawasan ng power. Hindi siya nasasaktan na parang bumababa ang ego niya dahil hindi natin siya pinupuri. No! Ang Diyos ay Diyos. Purihin man natin siya o hindi, siya ay dakila pa rin. Kaya nga kung di mo siya ipapahayag, sa totoo lang, hindi naman ang nawalan ay ang Diyos, kundi ang nawalan ay yung mga tao sa paligid mo. Kapag hindi tayo nagpapatotoo, ninanakawan natin ang mga tao sa paligid natin ng pagkakataong makita
ang kanyang liwanag. Ninanakawan mo ng pag-asa yung katrabaho mo, yung kaibigan mo, o yung kamag-anak mo na sana ay nagkaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon sana sila ng buhay na meaningful at gumaan ang pakiramdam nila at nagkaroon ng kapayapaan kung narinig lang sana nila kung paano ka tinulungan ng Diyos. Nawalan ng chance yung mga taong sana ay magiging bahagi ng isang discipleship group na makita ang grace ng Panginoong Hesus dahil lang sa pinili mong sarilinin yung testimony mo at ang mabuting balita. Kaya kaibigan, declare what God has done. Ito ang dahilan. Kaya kanya pinili. Sabi niya sa John 15:16, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kaibigan, pinili ka ng Panginoong Hesus hindi lang para pumunta sa langit, kundi para humayo at magbunga.